Di ba natin palapakan ng Diyos na masigabong palakpak, mga kapatid? Sabi mo sa kaliwa kanan, harap at likod, hello blessed. Hello blessed. Parang ang iba hindi naman po nagpa-participate. Kaliwa kanan, harap at likod, sabi mo, hello blessed. At sabi natin, hello pinagpala. Pumalakpak nga po mga pinagpala ng Panginoon. Amen? So again, salamat sa biyaya, pagpapala ng ating Panginoon despite of our flaws. Despite of our shortcomings, still God is faithful to each and every one of us. Wala pong paligoy-ligoy, dako tayo sa mensahe agad ng ating Panginoon. Mga kapatid, this evening, we will talk about living out to what God has spoken. I would repeat, living out to what God has spoken. Ano man ang sinabi ng Diyos sa buhay natin, ay dapat po natin ipamuhay, isagawa, mga kapatid, dahil other believers, they just listen, but they fail to apply it in their lives. Kaya tayo, whatever word of God that we will be hearing this evening, mga kapatid, ating po ito isasagawa, ipapamuhay, mga kapatid. And bago po tayo pumalaot, let us review of what we already tackled. Tinalakay na po natin part 1, a practical balanced life. Hindi lamang tayo nabubuhay pang physical, mayroon po tayong spiritual na dapat din natin bigyan ng panahon because other people, sabi ko nga, milyon na po ang tao sa Pilipinas, pero ilan lang po ang naglilingkod sa Diyos because they do not give time para sa kanilang spiritual na buhay. There's nothing wrong to work, walang problema magtrabaho, pero wag po natin kalimutan ang Diyos because we have a spiritual life. And then part 2, making a good reputation to people. Kailangan ang maiiwan natin sa mundong ibabaw na ito, ang ating mabuting nagawa sa ating kapwa. Tandaan po natin, hindi ka man mayaman, wala kang maraming pag-aari sa mundong ibabaw na ito, pero kung gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, then that will be remembered ng mga tao. Wala ka na, pinag-uusapan ka pa, that will become your legacy. And then part 3, inaral po natin setting the right priority in life. Para matandaan po natin, our priority is not education, is not our job, is not our business. Our priority in life is God. Amen? Amen. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ko lagi, if you know your priority, then you will not struggle to choose. Kasi alam mo, ang prioridad mo, hindi ka mahihirapan mamili. Asawa o ang Diyos, alam natin ang pipiliin natin. Girlfriend, boyfriend o ang Diyos, alam natin ang pipiliin natin. Trabaho ang Diyos, alam natin ang pipiliin natin. Because, again and again, if we know our priority, then hindi tayo mahihirapan mamili. Amen? Amen. Then, part 4. Marami na po tayo natalakay. Let Jesus be the center of our attention. Lahat naman tayo may mga problema. Wala naman po exempted sa atin. Kasi even Jesus attested that as long as we are here in this world, we will experience tribulation, frustration, distress. Pero pag nakakaranas ka ng problema, wag agad ang focus mo yung Bombay na mauutangan. Yung kaibigan mong matatakbuhan. Ang dapat lagi mong sentro ng iyong attention is Jesus Christ. Tama po ba, mga kapatid? Sabi nga po natin, Jesus. And last Sunday, tinalakay po natin ang next slide. Be always good to all people. Lagi ang aim mo, makagawa ka ng mabuti because other people taking advantage from others. Ang iniisip nila, kapakanan lagi nila, selfish sila. Ang iniisip nila ang pang sarili nila, hindi nila iniisip ang kapakanan ng kanilang kapwa. At inaral po natin ang buhay ni Barnabas. Barnabas took 3 acts of goodness. Paano naging mabuti si Barnabas? Barnabas was good at his acts of kindness. Siya po ay mabuting tao. Mabuti ang kanyang kalooban, mabuti ang kanyang motibo. And then Barnabas was good at his acts of living. Sa kanyang pamumuhay araw-araw, ipinamamalas niya ang kabutihan. And then Barnabas was good at his act of
faith. Sa kanyang pananampalataya, makikita natin na si Barnabas ay pinapahayag niya ang kanyang kabutihan. Kaya sabi ni Pablo, show me your faith and I will show you my work. Kasi pag mananampalataya ka, dapat makikita sa buhay natin ang ating mga sinasampalatayanan. Amen? You will know if you are good. Kung mabuti kang tao, malalaman mo kasi pag namatay ka, marami ang makikipaglibing. Pero kapag ikaw ay masamang tao, pag namatay ka, lalangawin ka because people know if you are good or not. Kaya habang tayo nabubuhay, always do good to others. Sabi ng iba, paano pastor kung masama yung kapwa ko, masama yung kaibigan ko? Then, hindi binabase ang ating kabutihan. Even though they are bad, pero ikaw pa rin ay gagawa pa rin ng mabuti. Sabi nga, gantihan mo ng mabuti ang masama. Batuhin mo ng tinapay ang bumato sa iyo ng bato. Huwag lang sa garapon, no? Mga kapatid, kasi iba, pag binato ka ng bato, babatuhin mo ng tinapay, kaya lang nasa loob ng garapon. Pero hindi po ganon. Ang ating pong antidote o ang ating panlaban, those people who's doing not good sa buhay ng bawat isa, ay maging mabuti pa rin. Amen? Amen. Sabi mo, I am good enough. I am good enough. Ang sarap nun, mga kapatid. Ulitin ko, dapat maging mabuti ka una sa pamilya mo. Because other people are good to their friends. Pero sa pamilya nila, bagsak. Sa kaibigan, ang galing makisama, pero sa pamilya nila, bagsak. Ulitin ko, ang mga kaibigan nyo, wala pang nagawang mabuti sa inyo yan. Ang pamilya nyo, mula nang ikaw ay isilang hanggang lumaki ka, nakagawa na sila. Kaya kung may uunahin kayo gawa ng mabuti, it should be your loved ones. Sabi mo, mahal sa buhay. Amen? Hindi ko sinasabi huwag kayong gumawa ng mabuti sa kaibigan. Sinasabi ko, unahin mong gawa ng mabuti ang iyong mahal sa buhay. Okay, patuloy natin ang ating topic sa gabing ito, hindi na matagal. Living out to what God has spoken. Ang nagiging problema sa mga born again, sa mga Kristiyano, is they're failing to apply what the Lord had said sa buhay natin. Nahihirapan sila isagawa yung mga sinasabi ng Diyos sa atin. Sa aming probinsya, mga kapatid, dahil tabi kami ng dagat, mayroon po kami mayroon tinatawag na fiesta. Bibisaya tayo, fiesta. Pag fiesta, nagkakaroon po ng race ng bangka sa dagat. Then, of course, pabilisan niya ng sagwan para kung sino makakabalik sa pampang ulit. So, doon sa kalayuan, mayroon pong nakatukod na kawayan. At pagdating nila doon sa tukod ng kawayan, they have to go back. Alam niyo po ba na start na ang laro, mga kapatid? Nakita namin ang isang bangka, nangunguna talaga, ang bilis niya. Kaya lang, hindi siya nakinig ng instruction. Lumampas na siya doon sa tukod ng kawayan. Sige, sagwan pa rin siya ng sagwan. Nakabalik na ang mga mababagal, siya hindi pa nakakabalik. Why? Anong problema? Hindi nakinig. Yan minsan ang problema natin. Even though we're good, pag mabuti tayo, pero sometimes we fail to listen the instruction. Kahit magaling ka maglaro, if you do not, sabihin natin, apply the mechanics of the game. Ang basketball, mayroon niyang mechanics. Wala pong laro na walang mechanics. Kailangan yung mechanics ng laro, we have to apply. Tama ba? Yes. Kasi ang goal naman ng laro is manalo eh. Gusto mo manalo, pero hindi ka mananalo if you fail to apply the mechanics of the game. Is that clear and loud? Amen. Same thing with the Lord. Kapag ikaw naman ay mag-fail sa ginagawa sinasabi ng Diyos, then you will not win in this life. Hindi ka magwawagi sa buhay na ito. Sino po ang gusto magtagumpay sa buhay? Amen. Ang gagawin natin, we have to listen to what the Lord has done. Amen? Amen. Okay, basa tayo. Matthew 4:4. Datapwat siya'y sumagot, si Jesus. Sinabi, nasusulat hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. In CEV translation, Jesus answered, the scriptures say,
No one can live only on food. People need to every word that God has spoken. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng Bible, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay. How many times do we eat every day? 3 times. May tanghalian, may agahan, may tanghalian, may hapunan. Hindi, not only that, mayroon po tayong merienda ng alas 10. Mayroon tayong merienda ng alas 3. Mayroon pa tayong midnight snack. Tama ba? Ang mga Pilipino lang naman ang mahilig kumain. Pero sa Bible times, they have only 2 meals. Ano yung meals nila? Breakfast and dinner. Wala silang lunch. Sa pagpupunta ko kayo sa Israel, there are only 2 meals. Breakfast and dinner. Are mahilig kumain. But there's nothing wrong with that. Sabi ng Bible, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, nabubuhay din tayo sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. Sabi mo, ipamuhay. Mahalaga ho, ipinamumuhay po natin, mga kapatid. Okay, tingnan po natin ang next slide. Are we really listening to God's voice? Nakikinig ba talaga tayo sa salita ng Diyos? O nakikinig ba tayo talaga sa tinig ng Diyos? Ngayon siguro magtatanong kayo, Pastor, how do I know the voice of God? Sabi nga ninyo, voice of God. Paano daw malalaman ninyo ang tinig ng Diyos? Tingin kayo sa akin, mga kapatid, ipapasubalian ko. Mali po yung mayroong kang kamukhang demonyo at mayroong kang kamukhang anghel. At sasabihin ng demonyo, sige, magpakasama ka. Sasabihin naman ng kamukha mong anghel, hindi, huwag mong gawin yan. Hindi ho ganon ang buhay ng tao. Ang totoo talaga, mga kapatid, you will recognize the voice of the Lord dahil ang voice ng Panginoon laging positibo. Sabi mo, positibo. Positibo. Ngayon, ang tinig naman ng kaaway laging negatibo. Madali lang malaman. Halimbawa, magbibigay tayo. Okay, magbibigay tayo. Bigyan may darating na tinig dyan. Huwag kang magbigay. Kaninong tinig yun? O, alam nyo pala. O ngayon, pag sinabi naman na, sige, magbigay ka, pag positibo, galing sa Diyos. Amen? Amen. Halimbawa, may dumaan na nangangailangan. May dumaan na gutom. May bubulong sa iyo niyan. Bigyan mo. Alam niyo na kung kanino galing pagbigyan. Pero pag sinabi, huwag mong bigyan. Sayang din yan. Ikaw na lang ang kumain. So you will always recognize kung alin ang tinig ng Diyos kasi ang tinig ng Diyos always positive. Ang tinig ng kaaway lagi negative. Amen? Amen. Nakikita kayo ng barkada. Sabi ng bumulong sa iyo, bugbugin mo! Bugbugin mo! Simulan mo! Starter ka, di ba? Bugbugin mo! O kanino galing yan? O pero ang sabi naman ng isa mo, na tinig, alinin. Paburin mo. Kapampangan pala ang tinig ni Lord. Kapampangan pala si Lord. Binabawal ka gawin ng isang bagay, meaning, galing yun sa Diyos. Sabi naman ng kaaway, sige, mangupit ka. Magnakaw ka. Pero sabi ng Lord, wag anak. So laging naandun ang tinig ng Diyos at tinig ng kaaway. Kaya lang, ang pinag-usapan natin ngayon, ang pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Amen? Amen. O kumalakpak nga po ang bawat isa. Okay, let us look sa istorya ng Bible. Luke 5, 4 and 5. At pagtigil niya, yung niya yung personal pronoun was Jesus. At pagtigil ni Jesus sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, si Pedro, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya, ibig sabihin mangisda. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Pero anong sabi ni Pablo, ni Pedro? Datapwat, sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. Mga kapatid, ito po ay istorya
na si Pedro, dahil siya po ay fisherman, siyempre ang mga fisherman, kabisado nila ang dagat. Amen? Alam nila kung saan manguhuli o mangingisda. Alam nila kung kailan may isda at kailan wala, kasi because Peter was expert in fishing. Are you following, church? Amen. Ngayon, nung sila po ay magdamag na ng isda, they caught nothing. Wala silang nahuli ni Butete. Wala silang nahuli. And then ngayon, here comes si Jesus. Si Jesus, hindi po fisherman. Si Jesus ay shepherd. So malayo, Jesus was expert in shepherding, pero si Peter, expert in fishing. Tingnan na pa natin ang pagkakasalungat. Ngayon, mga kapatid, after si Jesus magturo, nakita niya sila pa, Pedro na malungkot, walang nahuli. Sabi niya, ihulog mo uli ang lambat. Pinapatry. Nag-reason out si Pedro. Sabi niya, Lord, overnight we toil, but we caught nothing. Kumbaga, sinabi, nag-reason out. Sabi niya, Lord, magdamag kami. Magaling na kami mangisda because wala kami nahuli. Pero ang magandang sinabi ni Pedro, datapwat sa iyong salita, ihuhulog ko ang iyong lambat. Ikaw ba, mahirapan ka ba makinig sa tao na ikaw eksperto ka sa isang bagay, ang nagtuturo sa iyo, hindi eksperto sa bagay na yon? Parang ang hirap natin makinig, tama ba? Amen. Kasi ako dati nung nag-manager ako sa Rapide, siyempre of course, ang kabisado ko Bible. Kaya ang dami ko ng mga, memorize ko na halos ang Biblia. Mga kapatid, pagdating sa Rapide, wala akong alam pagdating sa automotive. Right? Ngayon yung mga mekaniko namin, na mga magagaling na mekaniko, nahihirapan sila makinig sa akin kasi sila eksperto eh. Ikaw wala kang alam eh. It's hard for them to listen. Pag alam nila ang tao, hindi naman linya yan. Ngayon sa palagay nyo, si Pedro ba nag-struggle makinig kay Jesus? Yes, he struggled. Parang iniisip mo, Jesus, kami pang tuturuan mo, eksperto kami mangisda. Ano ka lang, shepherd ka. Pero si Pedro, ibaniliwala niya ang kanyang pagiging eksperto na kinig kay Jesus. Kaya ba natin gawin yan? Amen. Kasi tayo, mahilig tayo mag-reason out. Magpatawad ka. Sasabihin, ikaw madali lang, ako hindi. Hindi ka kayo nakadaan sa pinagdaanan ko. Hindi mo alam na nararamdaman ko. Magre-reason tayo eh. Kasi totoo lang naman, ang mga tao, madali mag-advise. If you are not in the situation, tama? Madali, pagpatawad ka, punta mo si papa mo. Pero if you were in the situation, ang mga kapatid, hindi ganun kadali magpatawad. Amen? Amen.
Ganyan sa lang. Ito na po. Maglalay pa. Sabi ko kay Pastor Noel, hindi ko gagawin yan sa babae na walang kwenta. Huwag nyo, mga kapatid, kung mga may boyfriend kayo, may pinagpalit kayo, huwag nyo masyadong ano yung sarili nyo. Hindi sila karapat-dapat para sa'yo. Papapakamatay ka para sa kanya, samantala siya maligaya sa piling ng iba. Magdadamdam ka masyado masasaktan, samantala siya nag-i-enjoy sa piling ng iba. Mag-enjoy ka rin. Kaya ako ngayon mga kapatid, magugulat na lang, may ipapakilala na ako ng bagong girlfriend ko siya. Kasi lumiligaya siya sa piling ng iba. Kailangan ko rin lumigaya, tama ba? Nakaka-prostrate kaya, pagka ang dami kong ginagawa, wala man lamang tumutulong sa akin. Hindi maganda, habang pagod na ako, may nagtitimpla ng kape. Ayaw ko naman madalas doon kay Sister George at kay Michelle, baka kami ang pagkamalan naman. May relasyon kayo ni Pastor. Nag-iingat tayo kasi ang tao, di can conclude everything. Ba't napunta tayo doon? Ang sinasabi lang po natin, madali kasi mag-advise, pero if you were in the situation, hindi ho ganon kadali. Gayon pa man, masakit man, pag sinabi ng Diyos, sige Lord. Alapakan natin ang Panginoon. Amen? Nagkakaintindihan tayo mga kapatid. So Simon Peter listened to what Jesus had said. Nakinig si Pedro. Praise God. Despite of his expertise, nakinig si Pedro. Ano lang po ito mga kapatid? Inacronym ang salitang BOSS. B-O-S-S. Simon Peter believed the Word of God. Ang unang ginawa ni Simon Peter, naniwala siya. Sabi mo, naniwala. Mahirapan ka sumunod sa salita ng Diyos if you do not believe the word of the Lord. First thing na gagawin mo dapat, naniniwala ka muna sa salita ng Diyos. Kasi hindi ka susunod sa isang tao na hindi mo pinaniniwalaan. Agree ba kayo doon? Hindi. Pag may magyaya sa inyo, tara, punta tayo doon sa ano. Tao hindi mo kilala. Maniniwala ka ba sa sinasabi niya? Of course, na. O, balikan natin ang scripture. Sabi niya, but at your word. Sabi ni Peter, but at your word. Base sa iyong salita, naniwala si Pedro sa salita ng Diyos. Sabi mo nga uli, believe. Believe. Lakasan nyo. Believe. Naniniwala ba kayong pagpapalain tayo? Amen. Sabi ng iba, wala akong pinag-aralan, hanggang dyan ka lang. Praise God. Ako nga mga kapatid, itong mga nagtatrabaho sa tubig, sabi ko sa kanila, hindi naman ako hanggang bossing lang. Kasi ang mga boss na marami, nagtrabaho din po ako dati, naging empleyado ako Lahat ng mga boss, puro kanila income ang iniisip nila, hindi nila iniisip ang kapakanan ng kanilang trabahador. Tama? Yung kumita sila ang kumita. Ako, alam ng lahat yan. May mga nanghihiram sa akin, kailangan mo ng motor, sige palabas ako ng 13. Ngayon, wala na naman. Kaya natatakot na ako magpaluwal ngayon mga kapatid, kasi pag nabibigyan, nawawala. Di ba, Sister Joy? Nawawala O, Pastor, kailangan ko ng motor kasi kailangan ko ng service. O magkano? 13,000. Sige, pahiram. Nawawala. Bakit? Ang goal ko lang naman talaga makatulong. Hindi sila forever hanggang dyan. Darating ang panahon, ma-develop ang buhay nila, umayos ang buhay nila. Tama ba, mga kapatid? O ngayon mga kapatid, maniwala kayo, but at your word. Pag sinabi ng Diyos, maniwala ka. Pag sinabi ng Diyos, bless ka talaga. Paniwalaan mo. Hindi yung magre-reason out ka, bless Lord, ni Kusay, wala ako, ni 5 piso, pinanghihingi ko pa. Ako bless? Oo, bless ka. Kasi piling wala ka, hindi ka bless financially, pero bless ka physically. Tama ba? Amen. Amen. O sabi mo, I like that. I like that. Kaya maniwala ka kay Lord. Maniwala ka sa Panginoon. Dati-dati hindi ako naniniwala. Pag sinasabi, thank God I am a multi-millionaire. Nahirapan ako maniwala. Pero kwintahin mo ang lahat ng mga binayaran ko. Dito 5 years na. Ilang daang libo nang naigastos ko dito sa church. Naniniwala ba kayong milyonaryo tayo lahat? Amen. Kwintahin mo mula ng bata, ilang kilong gatas ang nainom mo? Ilang kilong manok na ang nakain mo? Ilang kilong bigas na ang kwintahin mo? Milyon na ang nakain mo? Milyonaryo ka. Kinain mo nga lang. Amen. Are you here, church? Kaya pagka nagdeklara ka that you are blessed, blessed ka. Maniwala kang pinagpala ka. Pangalawa,
Kailangan mo maniwala. Pangalawa, mga kapatid, sabi po dito again, umiikot lang tayo, but at your command. Binanggit po doon, but at your command. Same verse po yan, ibang translation lang. So, pangalawa, mga kapatid, Simon Peter obeyed the word of God. Sa pangalawa, sumunod siya. Mahirap kasi yung naniwala ka lang, pero hindi ka sumunod. Amen? Amen. Kaya pag naniniwala kang pinagpala ka, kumilos ka, kaya hindi ka naman pagpapalay na kanganga ka lang. Sabi ng Bible, i-bless ako, sabi, narinig ko kay pastor, bless daw ako. Hindi naman pipiling na kanganga ka lang. You have to act of what you believe. Tama? Paniwalaan mo, praise God, doon tayo magkakaroon ng pagpapala. You have to act of what you believe. Kung naniniwala ka na magtatagumpay ka, gumawa ka para ka magtagumpay. Sabi ko nga, hindi mo pwede, I am victorious, pero ayaw mong dumaan ng battle. Ulitin ko ha mga kapatid, hindi ka pwede maging victorious na ayaw mong dumaan ng battle. Lahat ng victorious dumaan ng digmaan. Amen? Amen. O sabi mo, I am blessed. Blessed. Kahit pala mong pera, I am blessed. Praise God. Hallelujah. Pangatlo, matatapos na po ako. But if you tell me so, yan ang maganda, no? But if you tell me to, yan. Same verse, different translation. But if you tell me to, sabihin mo lang, Panginoon. Sabihin mo lang, praise God, gagawin ko. Yan ang sabi ni Pedro. Kaya pangatlong punto, Simon Peter submitted to the word of God. Amen? Amen. Pag sinabing submitted, susunod ka talaga. I will follow you wherever you go. Amen? Amen. Ang hirap sumunod minsan eh. Hallelujah. Pag sinabi niyong asawa mo, kaya nga pag nagka-counsel ako, may umiiyak. Pastor, nag-away kami ng asawa ko. Pinugbog po ako. Anong problema? Sinuntok niya po ako. Ano nga ang problema? Tinatsagan po ako, pastor eh. Ano nga ang problema? Kasi ang suntok, tadyak, bugbog, bunga lang yan. Ano ang root? Sabi ko, kadalasan, walang umaamin. Kasi ang mga tao, perfect denial yan. Walang mas, anong problema? Bananalo po ako, pastor, kaya suntok ako. Ayun, walang ganon. Ang root word kung bakit ka nasuntok, madaldal ka. Ayaw ng lalaki ng madaldal na babae. Kasi sa Proverbs pa lang, sinabi na po sa Proverbs, mas mainam daw matulog sa bubungan ng bahay kaysa tumabi sa makatak na babae. Kaya kapag ang asawa nyo ayaw nang umuwi sa inyo, may problema ka. Kasi kapag mabait kang asawa, alas 4 pa lang, alas 5 ang labas, gusto nang umuwi, excited umuwi. Pag hindi na excited umuwi ang asawa nyo, labasan na, alas 9 na, wala pa, may magtanong ka. Ano kayang problema ko? Hindi, ano kayang problema nun? Nang babae kaya? Kaya siya nang bababae kasi hindi niya makita ang hinahanap niya sa iyo. Amen. Kaya pagka mayroon kayong asawang nang bababae, tanungin mo, ano na gusto mo doon sa kabit mo? Sabi niya, mabango. Mabango. Mabuti, mababa yung kantit. Mabango. O di ang gawin nyo, di magpabango ka. Yung pala hinahanap niya mabango. Kasi yung asawa ko talaga dati, sabi ko, bago ka tumabi, kailangan bagong ligo ka. Nag-cream silk yun, ang cream silk mabango sa buhok. Pag nilalatag sa una ng kanyang buhok na mabango, bumahali mo, ang sarap matulog na nakayakap sa kanya. Pero kapag putok-putok yung amoy, naku. Tama ba? Hindi bagong taon, may putok. Sasabihin nyo ngayon, gugustuhin mo. Kaya minsan may hinahanap sila na hindi pagkikita sa iyo. Kaya hanapin mo, amen? Amen. O ngayon, tanong, bakit lagi ka na sa ano mo, sa ex mo, masarap magluto. Sarapan mo ngayon magluto. Damihan mo ng bitchin para mamatsin agad. Praise the Lord. Amen? O palapakan niyo ang Panginoon.
Pag sinabi mo lang, Lord, pag sinabi mo, gagawin ko, Panginoon. Ganun po tayo, kahit mahirap, gagawin, mga kapatid. Kaya minsan, pag ako ay nagpapayo, sinasabi ko lagi ang root. Actually, mga kapatid, ugatin nyo ang ugat ng problema. Kasi ang problema, lumilitaw lang yan dahil may ugat. Kahit anong gawin mo, pag hindi natatanggal ang root, walang mangyayari. Amen? Kaya pag nagpapayo ako po, pag galit kasi ako, masakit ako magsalita. Laging pinapayo sa akin na pag galit ka, Pastor Lito, huwag ka na magsalita. Kaya I would rather choose to be silent. Manahimik ka na lang. Hirap kayo manahimik. Di ba? Manahimik ka lang. Dati-dati, ang asawa ko, tinutulugan ko. May outline ng mga tanong. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi na ba ako mahalaga sa'yo? Hindi na ba ako Ang daming tanong, tinutulong. Magigisingin ka para pagkinggan siya. Praise God. Ganun mga galit na galit sila pag hindi sila pinakinggan. Hallelujah. Pero sabi mo sa katabi mo, hindi ganyan ang asawa ko. Kung babae ka, sabi mo, hindi ganyan ako. Wow, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Listen. Kaya ako pag nagpapayo, wag na tayo magbatuhan. Sa mag-asawa, tandaan po natin mga kapatid. Sabi nga, di ba, mga naririnig yung payo, pag mainit ang isa, malamig ang isa. Hindi yung pag sinabi ng isa, o ikaw, parang kang hindi born again, ginagamit kayo nun, ganyan ang ugali mo. Hindi sabi mo, ikaw din nga, ginagamit. Huwag ka nun, nahahaba yan. Dugtong yan. Mga kapatid, amen. Pag sinabi ng asawa mo, ikaw, paganta-kanta ka pa dyan sa taas, ganyan ang ugali mo. O di sabihin mo lang, edi hallelujah. O kung hindi mo kayang isagot, edi wow ka, edi wow. Ganun na magigipagsagutan, magbabatuhan kayo, hahawayan, tama? Amen? Saan payo galing yun? Sa Bible. Ang kaunting salita, kaunting mali. Ang maraming salita, maraming mali. Kaya mas mabuti, makinig tayo sa payo ng Diyos, aayos ang ating buhay. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sabi mo nga, maayos. Maayos. Ang sarap ng pagsasamang maayos, hindi yung nagbabatuhan kayo ng mga kapatid, wag yung ganon. Sabi ko sa mga mag-asawa, kung gusto nyong tumabang ang pagsasama, lagi kayo mag-away araw-araw. Pero kung gusto nyong lumalim ang inyong pagsasama, maglambingan kayo araw-araw. Yung mga lalaki, mahilig yan, ang parang pusa mga yan. Pagka nanonood ng TV, gusto niya nakahimlay sa sinapupunan, tapos ginaganyan-ganyan ang buhok. Wow, praise God. Hindi yung sinasabi, ikaw, babae. Praise the Lord. Sabi mo ulit, I like that. Ang salita ng Diyos, doon tayo kumukuha ng payo, mahirap gawin. Maging ang pagpapatawad. Sa Bible, sa tao, kung sinong nagkasala, siya ang hihingi ng tawad. Pero sa Bible, baliktad. Kung sino ang pinagkasalanan, siya ang hihingi ng tawad. Ang hirap nun. Amen? Di ba yung nanay ko nga, umiiyak ako nun eh. Kasi biro ko, nanay, pinapatay ako, ina-abort ako. Di ba? Pinatutuo ko na sa inyo, ina-abort ako. Pero nung nanay ko mamamatay na, ako ang humingi ng tawad. Hindi siya, wala naman nanay na hingi ng tawad sa anak, wala. Nay, kung hindi mo ko napatawad pag-inan, hanggang doon lang po magagawa ko. Siya ang pumapatay sa akin, pero ako humingi ng tawad. Why I did so? Because the Word of God tells it to do. Amen? Amen. Sarap magpatawad. Pakinggan nyo lang ang Word of God, even doon na parang salungat sa kalooban mo, gawin mo lang. Mahirap makinig sa Word of God. Tulad kay Pedro, sabi ko nga, expert sa pangingisda, pero nakinig siya sa shepherd. Bakit? Masarap makinig sa Word of God. Pag sinabi ng Bible, kaya nga ako, nag-joke ako lagi, sabi sa Bible, ang mababait na asawa galing kay Lord. Kaya pag ang asawa mo hindi mabait, di ko alam kung saan galing yan. Basta mabait na asawa, galing kay Lord. Oy, take note, malapit ang Valentine's. Kahit mag-asawa kayo, kahit may anak na ho kayo, mag-date pa rin kayo. Iwan nyo muna yung apo nyo doon sa lola. May chocolate pa rin dapat, mayroon pa rin bouquet ng bulaklak.
Kasi doon na-develop. Sasabi naman ng, wag na pastor, ibigas na lang. Iba yun, iba yung bigas. Bakit sa bigas na-develop ang pag-ibig? O di lagi mo bigyan ng bigas. Praise God. Hindi ho. Iba pa rin. Continue ang dating. Continue ang lambingan. Pwede naman kayo magsubuan kahit may mga anak kayo, di ba? Di ba? Pinito ko sa inyo, mayroong mag-asawa, umabot ng 99 years old. Brother ba? Pero hindi sila naghiwalay. Alam nyo, isang bagay lang kung bakit sila naging malalim sa pagmamahalan. Kumain sila sa Jollibee. Na-notice ng crew, dalawa silang kakain, isa lang ang ino-order, Sister Joy. Isang french fries, isang burger, isa lahat. Ngayon pinanood sila ng crew, dalawa silang kakain, isa lang ino-order. Nung kumakain sila, akasweet ng matandang lalaki. Kumakain ng burger, hinahati, half for you, half for me. Sa french fries, sinusubuan niya, one for you, tinatabihan ka niya, one for me. Ito na naman, tapos na kumain ng babae, iniluluwa na ang pustiso. Sabi ng lalaki, tapos ka na kumain, ako naman ngayon ang kakain. What makes them close? Pustiso. Kaya kung gusto nyo maging close sa asawa nyo, bumiin nyo ang lahat ng ipin, bumili kayo ng isang pustiso. Pag isa lang ang pustiso ninyo, magmamahalan kayo habang buhay. Bakit? Share kayo sa... Pero mo, pinakain mo ng babae kasi isang pustiso, brother, bati. Nung matapos ang babae, siya na ngayon ang kumain. Amen? O sabi mo, listen to the word of God. Maganda ang payo ng Diyos. Hindi kayo maliligaw. And lastly, praise God, I'm done. Sabi po dito mga kapatid, but on the ground of your word. Sabi ng Amplified, but on the ground of your word, meaning, Peter stood up, tinayuan niya ang salita ho ng Diyos. But next slide, Simon Peter stood on the word of God. S, another S. Tinayuan niya. Kaya kayo mga kapatid, pag wala kayong pambayad ng ilaw, walang pambayad ng kuryente, walang pambayad ng upa, tayuan mo ang salita ng Diyos, you will provide. Tayuan mo. Amen? Amen. Sabi mo, God will provide. God will provide. Palapakan natin ang Diyos. Amen? Tayuan mo. Praise God. Hallelujah. Diba sabi ko sa inyo, may babae na may goiter, hindi na makita ang leeg. The Lord instructed her na may kakaroon ng magpa-pray over. Tapos dumating ang buwan na yon, mayroong nagkrusada. Sabi niya, in-instruct ako ni Lord na magpa-pray over ako sa pastor. Ang pastor wala namang kamalay-malay. Sabi niya, pastor, ipag-pray mo ako, gagaling ako sa goiter. Ang pastor naman, hindi naman nag-disobey, pinag-pray. I declare healing in Jesus' name. Pag-uwi niya, naandun pa rin ang goiter. Ngayon, mga kapatid, sabi ng kanyang mga anak, ma, akala ko, i-pray over ka, gagaling ka sa goiter. Sabi ng nanay niya, magaling na ako. Tinayuan niya. Pero naandun pa ang goiter. Praise the Lord. So lahat ng mga tao na nakakasalamuhan niya, nakikita ang goiter, pero ang kanyang deklarasyon, ang kanyang tinatayuan, yung sinabi ng salita ng Diyos na by His stripe, you are healed. After 1 week, dahil ang nasa isip niya, magaling na siya, nag-toothbrush siya, pag-toothbrush niya, buo-buong dugo ang lumalabas, akala niya nasugat lang ang gilagid. Pero nang marami na masyado, buo-buo na ang lumalabas na dugo, she started naman alamin. Pag salamin niya, wala na ang kanyang goiter. Bakit? Tinayuan niya ang salita ng Diyos na siya ay magaling na. Amen? Sabi mo, tayuan mo. Lakasan nyo, parang iba naman. Tayuan mo. Tayuan mo. Amen? Kung wala kang pambayad ngayon, sabi mo, ang Diyos ang mag-provide. God will provide. Diba? Sinabi ko si Abraham, God will provide. 3 days yun. God will provide. God will provide. Pero pagdating sa bundok, may provision nga ang Panginoon. Amen? Lagi nyo tandaan, tayuan mo. Tayuan mo na pinagpala ka. Tayuan mo na malakas ka. Ako nga, mga kapatid, binabawal na ako minsan pagka pumupunta kami sa kainan, ang lalaki ng sugbo, Sister Joy. Hallelujah. Minsan nag-aadobo sila ng balot. May balot pala na binalatan na niluluto pa. Naku, ang sarap. Alam niyo po ba na nakapito akong sumpong malalaki? Tapos yung balot, nakapito din ako na balot. May kumalabit sa akin. Ay, Pastor Lito, baka atakihin ka. Ang sabi ko,
deklarasyon ko, naniniwala ako, healthy ako. Amen? Amen. Sino ang naniniwalang healthy kayo? Amen. Tayuan niyo yan na healthy ako. Amen? Amen. Hindi yung pag dumating ang rayuma. Naku, praise God. Kaya sa mga may edad ho dito, doon ka lang naintindihan yung life begins at 40. Akala ko doon pala magsisimula sa 40 years old ang buhay. Mali pala. Sickness begins at 40. Pag 40 ka na, may rayuma na. Masasakit na yung balat. Marami ka rin nararamdaman. Eh ako, 49 na ako ngayon. Nagkakagout na ako minsan. Pag dalawang pang ginout sa akin, ako, mga kapatid. But, praise God, stood or stand on the Word of God. Sabi mo, tayuan mo. Last verse, tapos na po ako. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Sa English, sabi niya, for with God, nothing is ever impossible, and no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari yan. Sinabi ng Diyos,